Ano raw ang hindi nalulunod? Ang isda. Okay? So ngayon ay pag-uusapan natin ang theme for the whole month of August na ang theme is God on our trials. Ang Diyos sa ating mga pagsubok o problema sa buhay. At dahil dyan, ang ikalawang topic natin, yung unang topic, naalala niyo po yung unang topic nung last Sunday, patungkol sa tinik sa laman. Kamusta na ang tinik sa laman mo? Nariyan pa ba? O napunta sa lalamunan ang tinik na yan? At ang ikalawang paksa natin ngayon, based on our theme is, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Yan ang ating paksa. At ang ating text na gagamitin para maipaliwanag ang paksang ito ay sa aklat ng mga awit 91, talatang 1 hanggang 16. Ito ay ginamit ng maraming mga Christians all over the world nang lumaganap 3 years ago, yung pong nakakapangilabot na pandemic. Yung lalo na yung unang bugso nung March na yon, year 2020, ay talagang matindi yung unang tama ng COVID. Sapagkat diretso agad sa lungs, kaya kahit walang ibang sintomas, biglang bagsak agad ng oxygen level sa katawan ng tao. Tapos, pagka sinugod mo sa ospital, dead on arrival na. Hindi na inabot dahil bagsak ang oxygen level. Ang dami pong mga nangamatay. Lalo na mga kakilala at kaibigan kong pastor at bishop ay sumakabilang buhay. At hindi lamang yun. Maging ang mga mahal nyo sa buhay at kakilala, kaibigan, kapitbahay, ay maaari pong dumaan sa ganun ding pangyayari. At dyan sa talatang yan, ay pinanghawakan ng maraming mananampalataya na ang Diyos ang mag-iingat sa kanila. Kaya iyan po ang ating tatalakayin at basahin po natin yun pong sinasabi ng awit 91, talatang 1 hanggang 16. Yan ba inyong binasa bago kayo matulog sa gabi? O paggising nyo sa umaga, yan ang inyong binabasa, lalo na nung kasagsagan ng pandemic dito sa Pilipinas. Basahin po natin mula verse 1. 1, 2, 3. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan ay nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Verse 4, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kangang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot, sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmasid at sa panonood mapapatunayan, iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ika'y mapahamak.
di mararanasan kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Purihin ng Diyos sa pagbasa natin ng awit 71, talatang 1 hanggang 16. Alam niyo po, pag inyong pinag-aralan ang awit 91 na binasa natin, ay may matutuklasan kayong 7 pagpapala ng Diyos mula diyan. May 7 blessings si Lord na ipinangako diyan mismo sa Psalm 91 verses 1 to 16. At ang 7 pagpapalang ito na ipinangako niya ay hindi po para sa lahat ng tao. Hindi po para sa kanino man ang 7 blessings na yan na ipinangako ng Diyos na mamaya-maya iisa-isahin natin ano ang 7 pagpapala ng Diyos sa binasa natin sa aklat ng mga awit 71, talatang 1 hanggang 16. Ngunit bago po natin isa-isahin yung 7 pagpapalang iyon na pinangako ng Diyos, kailangan muna nating pag-aralan para kanino ang 7 pagpapalang iyon. Una po, ang 7 pagpapalang binasa natin ay para sa mga taong nagpapasakop sa Diyos. At yan po ay ating mababasa sa verse 1 na ang sabi, ang taong nakatira, sabi ng Pinoy version ng babasahin ko, ang taong nakatira sa tahanan ng pinakamataas na Diyos. Ang sabi diyan, may binabanggit dito sa mabuting balita, Biblia, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. So dito po ay ipinakilala sa atin sa verse 1 pa lang ang patungkol sa katangian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalan o title na ginamit ang salitang kataas-taasang Diyos. Sa Hebrew ay El Elyon. Ibig sabihin, the possessor one. Ang Diyos na nagmamay-ari sa atin. So dito po, ang itinuturo dyan ay yung sinasabing naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasang Diyos. So una po ay ang taong nagpapasakop sa Diyos ang siyang makararanas ng 7 pagpapalang binasa natin mula sa awit 71. At makita natin yung salitang pagkupkup ay tumutukoy sa pagtanggap ng Diyos na ikaw ay kanyang pagmamay-ari. So kung ang Diyos ang nagmamay-ari sa iyo, may karapatan ang Diyos sa buhay mo. Dahil una, siya ang lumikha sa iyo. Ikalawa, ikaw ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito ay maliwanag na kung ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin, kailangang nagpapasakop tayo sa Diyos. Kaya yung intro niya na sinasabing siyang naghahangad ng pagkupkup ng Diyos sa Kanya. Pag sinabing pagkupkup, ikaw ay aariing sa Kanya. So, kung aariing ka ng Diyos na Kanya, that you belong to God, kailangan kang mag-submit o magpailalim o magpasakop sa Diyos. At yan po ang unang-una sa lahat.
nagpapasakop ka, nagpapailalim ka. Para bagang ikaw ay natira sa isang bahay, kailangan magpasakop ka dun sa may-ari ng tahanan. Pwede ba naman nakikitira ka lang para ikaw ang hari doon? Di ba? Siyempre, kung nakikitira ka sa bahay na yun, matuto ka namang maghugas ng pinagkainan mo o pinagkainan ng mga tao. Di ba? Nakikipamahay ka lang eh. Hindi naman ikaw ang may-ari. Kung nagpapasakop ka, kaya pag sinabi sa iyo ng may-ari ng bahay, 10:00 ng gabi, dapat nasa bahay ka na. Susunod ka kasi nakikituluyan ka lang. Yun po ang tawag dyan ay pagpapasakop sa Diyos. Kaya ang sabi rito sa Pinoy version, ang taong nakatira sa tahanan ng kataas-taasan. So, ibang translation, nagpapakupkup. O kaya naman kapatid, ay sa malalim na pagpapaliwanag, ito ay pagkilala mo na ang Diyos ang nagmamay-ari ng iyong buhay. Ang ikalawa na tao na siyang karapat-dapat makaranas ng 7 pagpapala ng Diyos ay ang mga taong nananatili sa Diyos. Mga taong nagpapatuloy. Sa verse 1 pa rin po tayo. Ang sabi ng verse 1, pagpatuloy natin ang pagbasa, siyang naghahangad ng pagkukupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. So, ang ikalawa ay dapat nagpapatuloy ka sa Diyos. Nagpapatuloy ka, nananatili ka sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung ngayon lang yung 2024 ka, dumadalo ng ganitong pagtitipon. Next year, hindi ka na magpapatuloy. Biglang may dumating na pandemic next year, hindi ka nagpatuloy. You cannot claim yung pangako ng Diyos na binasa natin kanina. 7 blessings yon ng Diyos sa atin. Dapat nagpapatuloy ka. At dito sa ikalawa, ipinakilala naman ng Diyos ang kanyang bagong title. Nung una, anong pagpapakilala ng Diyos sa title of name niya? El Elyon. Ikalawa naman ay sinabi dito, kapatid, na makapangyarihan, Almighty. Ang ikalawa namang ginamit na name sa Diyos ay El Shaddai. Pag sinabing El Shaddai, one who is more than enough. Ang Diyos, kapatid, sapat-sapat na nagpo-provide ng iyong pangangailangan. Kaya dito pa lang sa Psalm 91, iba-ibang titles ng Diyos ang ipinipresent para ipakita sa atin na sa bawat title o names ng Diyos ay may kalakip na karakter kung saan ay kung ano ang iyong need, yun ang pagtugon ng Diyos para sa iyo. Nung una, El Elyon, meaning a possessor one. Ang Diyos na nagmamay-ari sa iyo. Ang Diyos na may karapatan sa buhay mo. Ikalawa naman, ang Diyos na nagpo-provide ng lahat mong pangangailangan. Anong title yun ng Diyos? El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Elyon Adonai. Amen? Si El Shaddai. At bakita natin yan sa verse 2 na kung saan ay sinasabi, ang nananatili sa pagkalinga. Yung salitang word na pagkalinga, ito po ay tumutukoy sa pagsusupply, pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lang iniingatan, kundi tinutugon lahat ng pangangailangan mo. At ang sumunod na ikatlo na siyang pong pwedeng mag-claim ng 7 pagpapala ng Diyos ay mga taong nagtitiwala sa Diyos. Ano yung unang tao na pwedeng i-claim yung 7 blessings of God? Nagpapasakop. Ano ikalawa? Ano ikatlo? Ba't niyo alam? Nakasulat eh. Ayun. Okay. Nagtitiwala sa Diyos.
verse 2b. Ang sabi, sa pagpapatuloy natin, ang sabi ay ang makapangyarihan si Yahweh. Muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa ibang translation ng Pinoy version, ikaw ang takbuhan ko't matibay kong depensa, O Diyos. Sa iyo ako nagtitiwala. Dito naman ay ginamit yung salitang Yahweh. Kanina, sa verse 1, ang ginamit ay ang salitang El Elyon. Title ng Diyos yun. Ikalawa naman na ginamit ay El Shaddai, another name or title for God. At ang ikatlo, yung salitang Diyos dyan ay si Yahweh. YHWH. So, tetramagaton. Yung ibig sabihin, tetragrammaton. So, ibig sabihin, four-letter word, four-letter consonant word. YHWH. Walang sino man na lengguwahe sa daigdig ang nakapagbabasa po niyan. Hindi nila kayang basahin. Bakit? Walang vowel. They can't read it. At merong nag-iisa na lengguwahe sa buong mundo ang may karapatan at kayang-kayang basahin yan. Kahit walang vowel. Bakit? Dahil sa abakada, egaha, ilama na para sa tauaya, ay nagawa nating basahin yan. Sa Tagalog mong basahin ng YHWH, anong pagbasa? Yahweh. Tanging Filipino language lang ang makakapagbasa. The rest wala po. Kahit mag-research po kayo, kahit i-google nyo po yan. They can't pronounce YHWH. And only the Filipino language can pronounce it. Yung salitang Yahweh. Ano ibig sabihin ng Yahweh? Ibig sabihin yan, kapatid, ay a personal God. Isang Diyos na pwede mong lapitan. Isang Diyos na pwede mong kausapin. Isang Diyos na pwede kang makipag-communicate at makipag-fellowship. Sapagkat nung mag-appear si Yahweh kay Moses, sabi ni Moses, ang ganda naman itong punong ito. Nasusunog pero, nagliliyap pero hindi nasusunog. Diba? Sabi, ibang klase ito. Ngayon lang siya nakakita ng nagliliyab sa apoy pero hindi nasusunog yung puno. Nang lalapit siya, ang sabi, huwag kang lumapit, Moses, sapagkat ang lugar na iyong tinatayuan ay banal. At sabi niya, sinusugo kita, sabi ni Yahweh, sa kapwa mo Israelita para alisin sila sa lupain ng Ehipto. Sabi ni Moses, pag tinanong po nila ang pangalan po ninyo, ano sasabihin kong pangalan? Sabihin mo, ako ay si ako nga. I am that I am. In other words, ako si YHWH. At pag binasa mo sa wikang Pilipino, Yahweh. Kasi yung Y, bigkasin mo nga sa English. Mabibigkas mo ng yayon? Sa English, hindi. Anong bigkas mo sa Y? O. Yung H. Sige nga, bigkasin mo nga sa English. O, bigkasin mo sa Tagalog. Ha? Ang galing nga. Yung W. Bigkasin mo sa English. Anong wa? Bigkasin mo sa Tagalog ang W. Wa. So, talagang Pilipino ang makakapagbigkas niyan. Amen? Yan si Yahweh. At ang sabi rito, ang nagtitiwala sa Kanya. Ang nagtitiwala sa Kanya ay tunay na makakaranas ng kalapitan ng Diyos. At ang ikaapat na pwedeng maranasan ang 7 pagpapala na yun ng Diyos sa ating binasa
ay verse 14, ang mga taong nagmamahal sa Diyos. Anong sabi ng verse 14 sa ating binasa? Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Yung Diyos naman dyan, yung God, capital G-O-D, magugulat ka. Hindi siya nagpakilalang bilang El Elyon, hindi siya nagpakilala bilang El Shaddai, hindi siya nagpakilala bilang si Yahweh. Ang pagpapakilala naman niya, yung Diyos naman na binabanggit dyan, pag binasa mo sa original translation ng Bible ay si Elohim. Elohim naman. So, 4 na titles ng Diyos nakapaloob po dyan, Elohim. No? Ibig sabihin, the strong one, the three-in-one God. Yan ang Elohim. Ibig sabihin, 3 persona sa iisang Diyos. Kasi ang Elohim ay nasa plural. Ang grammar sa Hebrew, hindi katulad sa English. Sa atin, ang singular sa atin, ilan? Isa. Ang plural sa Pilipino at sa English ay 2. Pero pagdating sa Hebrew grammar, ang singular ay isa, ang dual ay 2, at ang plural ay 3 or more. Yung Elohim, yan ay nasa plural form. Kung gusto mo, ang singular niya ay El, meaning God. Ngayon, kung gusto mo, kung gagamitin mo siya in plural, duduktungan mo siya ng Him, H-I-M. So, ibig sabihin, 3 or more. So, Elohim. 3 or more. So, ang Diyos, kapatid, hindi 3 Diyos. 3 persona sa iisang Diyos. Kaya, kailangan taglayin ng isang tao ang 4 na bagay na ito para maranasan niya ang 7 pagpapala ng awit 71, talatang 1 hanggang 16. Ano yon? Una, ang nagpapasakop sa Diyos. 2, ang nananatili sa Diyos. 3, ang nagtitiwala sa Diyos. 4, ang nagmamahal sa Diyos. Sino sa inyo rito nagpapasakop sa Diyos? Sino sa inyo rito nananatili sa Diyos? Sino sa inyo rito nagtitiwala sa Diyos at nagmamahal sa Diyos? Kung ikaw yan, para sa iyo, ang 7 pagpapala ng Diyos. Ngayon, isa-isahin natin, ano-ano itong 7 pagpapala ng Diyos. Kung ikaw ay nagpapasakop, kung ikaw ay nananatili, kung ikaw ay nagtitiwala, at kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ang unang-unang blessing ng Lord sa Psalm 91, verse 1 to 16, ay ang proteksyon ng Diyos. Para sa iyo ang proteksyon ng Diyos. Kaya magtaka ka kung bakit kahit Christians nadali ng tinatawag na pandemic. Hindi porke Christian yan, exempted yan. Baka naman, kaya wala siyang proteksyon ng Diyos, hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Sarili niya ang sinusunod niya. Pag may plano siya, hindi niya muna kinukonsulta sa Diyos. Basta inisip niya, mas maganda ang plano ko kaysa sa plano ng Diyos. 2, maaring hindi siya nananatili sa Diyos. Hindi siya consistent. Pwede po yun. Nagbabasa ng Bible ngayon, bukas hindi naman. Magpipray ngayon, bukas hindi na. Magaling lang sa umpisa. Ang tawag ay ningas kugon. At ang 3, maaring hindi nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala sa kanyang sarili. Nagtitiwala sa ibang tao. Nagtitiwala sa kanyang pera. At 4 ay hindi nagmamahal o nagiging tapat sa Diyos. Kaya 4 yung pagbabatayan mo kasi hindi po sinungaling ang Diyos. Amen?
At tignan natin ang awit 91, talatang 1 hanggang 2. Ano ang sabi? Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. So kung ikaw ay nagpapasakop at ikaw ay nananatili sa Diyos, ay makapagsasabi ka kay Yahweh, ikaw ang aking muog at kanlungan. Pag sinabing muog, ibig sabihin, ikaw ang aking pader. Amen? Ang pader ay proteksyon. Amen po ba? Ikaw ang aking proteksyon. Ikaw ang aking Diyos. Ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. So dito po, kailangan pala talaga para maranasan ng isang tao ang proteksyon ng Diyos. Kailangang ikaw ay magpailalim sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Marami kang gusto, pero yung gusto mo, kapatid, isinasantabi mo, mas ang gusto mo ay yung gusto ng Diyos. Hindi yung kung ano ang naisip mong maganda, ito na lang. Sabi ng Lord sa iyo, hindi Lord, mas maganda ito. Sabi, mas magaling ka, pumili kaysa sa Diyos. Paano ang proteksyon ng Diyos pagka ganun? Nawawala. Sorry. Nawawala ang proteksyon ng Diyos. Pakibukas, Brad. Nawawala ang proteksyon ng Diyos pag nagpupumilit tayo sa kagustuhan natin. At kung hindi tayo nananatili sa Kanya. Tuwing linggo, tayo'y sa Kanya. Pero pagdating ng Lunes at hanggang Sabado, na kay Satanas naman tayo. Pag linggo, kay Lord ka. Pagdating ng Lunes at Sabado, kay Satanas ka. Hindi pwede yun. Amen? Dapat mula Lunes hanggang Linggo, kay Lord ka. Para ang proteksyon ng Diyos ay sumaiyo. Gagawin mo siyang pader ng buhay mo. Amen? At ang ikalawang pagpapala ng Diyos sa atin ay kalayaan mula sa panganib, mula sa bitag ng dyablo, at mula sa masamang salot. Ano ang sabi ng mga awit 91 talatang 3? Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Amen? So, yan po kapatid, yung ipinangako ng Diyos. Deliverance from all dangers, from the trap of the devil, and from deadly pestilences or pandemic. Pero hindi, ang pangako hindi para sa lahat, kundi para doon sa mga nagpapasakop, para doon sa mga nananatili, para sa mga nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos. Iingatan ka mula sa panganib. At nakita ho natin dito, mga minamahal, na napaka-importante pala na tayo po ay makaranas ng kalayaan o deliverance mula sa panganib. Lagi tayong dumadaan sa mga maraming panganib sa buhay. Sasakay ka ng sasakyan, pwedeng may panganib dyan. Anong panganib dyan? Pwedeng masakyan mo, may mga hold-upper, at pwedeng mabangga yung sinasakyan mo. Na kahit anong ingat ng driver, babanggain naman siya ng mga driver na hindi maingat. Di ba? O kaya bitag ng dyablo. May mga bitag. Anong sabi ng bitag? Parang siya nanguhuli ng ibon. Di ba? May mga bitag sila o pain na ginagawa. Kaya hindi lahat ng dumarating na magandang opportunity sa iyo, igagrab mo agad. Pwedeng pain lang sa iyo yun. Ang mga pain, hindi ka papainan ng pangit na bagay. Di ba? Ang mga pain ay
maganda. Katulad ng gusto mo manghuli ng daga, ang daming daga sa inyo, papainan mo yan. Ano pinapain sa daga? May pagkain, di ba? May pagkain na ilalagay mo doon, kapatid, sa trap na yon. Para pag kinagat niya, bigla po kamong magko-close yung bakal na pareho at huli sa ulo yung daga, hindi na makawala. Pinainan mo ng masarap na bagay. Kaya, hindi lahat ng magagandang dumarating sa opportunity natin ay kailangan nating grab. Kasi pwedeng pain yan ng kaaway. At po pwedeng, dahil ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, ikaw, kapatid, ay nananatili sa Diyos, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, iingatan ka niya, bibigyan ka niya ng kalayaan mula sa panganib at mula sa bitag ng kaaway. May magpapayo na lang sa iyo. At magsasabi sa iyo, ay wag mong ligawan yan. Uy, wag mong sasagutin yan. Bitag yan ng kaaway. Hindi po palay na po ang lumalapit Ayun nga pag palay ang lumalapit, bitag na yun ng kaaway. Amen? Pag ang isang bagay ay, lalo na pag isang bagay ay hindi mo makuha sa mabilisan, pahirapan, medyo talagang may pag-iingat ka lalo doon. Lalo na kung sa mabilisan at madali ang bagay, mas pain yun ng kaaway sa iyo. Ang dami na pain ang kaaway sa buhay natin. Kaya kailangan tayo ay maging maingat. Ang dami ng ganyan. May nag-alok ng magandang trabaho at nung i-grab, nawala pati sa paglilingkod sa Diyos. Naging pain sa kanya. May nag-alok, sige, mag-aaral ka muli, tuwang-tuwa siya. Pain pala yun. Nawala, nag-backslide dahil sa studies. Di naging pain yun para sa kanya. May opportunity na ibinigay sa kanya, nag-alok, makakapagtrabaho ka sa abroad. Yay, tuwang-tuwa. Noong magtrabaho sa abroad, ayun, naging backslider at naging manginginom doon sa ibang bansa. Christian na walang pagiging Christian. Nang bumalik sa Pilipinas, wala nang interest maglingkod sa Diyos. Bakit? Kinagat yung pain ang ganda ng pain, malaki sahod. Kaganda ang inyong kinabukasan. Wow, pain yan kaso, yung tao di naman nagpapasakop sa Diyos. Ang madaling painan ay yung taong matigas ang kalooban, ayaw magpailalim sa Diyos. Yan ang diyan nagtatagumpay si Satan sa mga pain niya. Alam na alam ni Satan, ito, basta ito, pag pinayuhan ito ng pastor, nagagalit pa siya sa pastor niya Pag pinayuhan ito ng kanyang cell leader, nagtatampo pa at gustong lumipat na lang ng ibang cell group. Ito, papainan ko, madali mahulog sa akin yan. Kasi, pag pinayuhan yan ng sino man, hindi makikinig yan. Pati sa magulang, hindi nakikinig yan ng payo. Kaya, babagsak yan sa aking kamay. Sabi ni Satanas. Yan po ang madaling painan. Yung mga taong hindi nagpapasakop sa Diyos. Yung ayaw makinig, lalo na nagkikinig ng mensahe, nagagalit sa nangangaral. Pinatamaan na naman ako ni Bishop. Ako na naman ang nakita ni Pastor sa pangangaral niya. At ni Pastora, ako na naman. Sapul na nga ako nung Sunday, sapul na naman ako ngayon. Yan ang gustong-gustong painan. Kasi bakit? Hindi bukas ang puso sa kapahayagan ng Diyos. Ayaw magpasakop at ayaw magpailalim sa kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Iniisip, pinipersonal siya ng mga ngaral. Diba? Iniisip siya na naman ang pinatamaan. Hindi ikaw ang pinatamaan ng mga ngaral. Si Lord ang nagpatama sa iyo. Hindi ka lang bukas. Kaya next Sunday, absent ka na naman.
May ganun, di ba, mga kapatid? Paano ka makakalaya sa bitag ni Satanas? Paborito ka ni Satanas na lagyan ng bitag kasi alam niyang ang dali mong bumagsak sa kanyang kamay. Dahil wala kang pakikinggan, kundi siya lang. At ang ikatlong pagpapala ng Diyos sa atin ay tatakpan ka niya. Tatapakan tuloy. Kamali ako ng basa. Tatakpan ka niya ng kanyang pagmamahal. Amen? Sa English ay loving embrace of God. Yayakapin ka ng kanyang pagmamahal. Ano ang sabi ng awit 91, talatang 4? Kung ikaw daw ay nagpapasakop, nananatili, at nagtitiwala sa Diyos, lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. Para siyang isang inahen na merong malapad na pakpak, lililiman. Ibig sabihin, ilalagay ka sa ilalim ng kanyang pakpak. Para bang pagyakap sa iyo ng isang inahen. At sa kalinga niya, ay palagi ka ngang nakatitiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat ang Diyos ay matapat. Kaya sa gawain pa lang nararamdaman mo na, kapatid, ang pagyakap ng pagmamahal ng Diyos. Sa worship mo pa lang, hindi mo na mapigilan ang mga uhog na yan na tumutulo, mga luha na yan na tumutulo sa iyo, pawis na tumutulo, namamaga ang iyong mga mata, pati ang nguso mo'y namamaga. Bakit? Dahil hindi mo mapigilang umiyak, nararamdaman mo ang yakap ng pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. At hindi tayo magtataka. Bakit mo yun naranasan? Dahil nagpapasakop ka. Umpisa pa lang ng gawain, nagsasabi ka na, Lord, have your way on me. Mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Lord, pinapailalim ko sa iyo lahat ng mga plano ko. Marami akong gustong gawin sa buhay, nilalagay ko ito sa ilalim ng iyong paa. Mamaya, mamdaman mo nilang humahagulgul ka na. At ang gaang-gaang ng puso mo. At nang hawakan mo ang iyong ilong, punong-puno ng sipon. Pati laway, nagsama-sama, kaya grabe sa lapot. Pero ang sarap ng iyong pakiramdam. Naramdaman mo yung yakap ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Tandaan niyo, pangako ng Diyos po yan. Hindi ho yan pangako ng tao. Awit 91, talatang 4. At ano pa, kapatid, ang ika-4 na pagpapala ng Diyos sa awit 91. Bibigyan ka niya ng pagtatagumpay laban sa mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Wow, ang ganda ng pangako ng Diyos. Anong sabi ng awit 91, talatang 5 hanggang 7? Lahat ng naniniwala na bibigyan siya ng Diyos ng pagtatagumpay laban sa iba't ibang pagsubok ay bumasa. Tayo-tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, parang awa mo na, tumayo ka na rin. At basahin ho natin, 1, 2, 3, pagsapit ng gabi. Amen. Palakpakan natin si Lord. Makakaupo na po kayong lahat. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Pagsapit ng gabi, hindi ka dapat mangangamba o walang takot sa iyo, kapatid. Kahit biglaang lumusob ang maraming problema sa buhay mo. Ni ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay, wala kang takot. O sa araw man na dumating, sabi rito,
kahit na magkamatayan sa buong lugar ninyo, hindi ka matatakot. Nabalitaan mo, sunod-sunod na nagkakamatayan ang mga kapitbahay mo. Araw-araw, lagi na lamang may burol. Pero ang sabi rito, bibigyan ka ng tagumpay ng Diyos. 10,000 man ang mamatay sa paligid mo. Ano ang sabi ng Diyos? Kapatid, hindi ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maaano. Pangako ng Diyos yan. Lalo na kung magpapasakop ka sa Kanya, kung mananatili ka sa Kanya, at kung magtitiwala ka sa Diyos. Kaya magtataka ang mga kapitbahay mo. Ang dami nang namatay doon sa lugar niyo. Hindi kayo namamatayan? Bakit kaya? Magtanong sila sa iyo. Ano ba ang sikreto mo? At sabihin mo sa kanya ang Psalm 91, verses 1 to 16. At ang ika-4 na pangako ng Diyos, bibigyan ka ng pagtatagumpay laban sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Amen? Iingatan ka ng Panginoon. At ang ika-5, kapatid, ng pagpapala ng Diyos sa awit 91, paghihigantihan ng Diyos ang mga masasamang tao na umaapi sa iyo. Hayaan mong apihin ka. Hayaan mong pagkwentuhan ka ng kung ano-anong masama ng ibang tao. Pagchismisan ka. Pagbulong-bulungan ka, kapatid. Hayaan mong alipustahin ka. Huwag kang gaganti. Ang Diyos ang maghihiganti. Pangako ng Diyos yan sa awit 91, talatang 8 hanggang 10. Basahin mo natin. Sige, tumayo ang lahat ng mga nakakaranas na sila imarites. Na-chismis ka na. Kumalat ang chismis laban sa'yo. Tumayo ka nga, kapatid. Kung ikaw riyan. Maraming mga sinabing hindi maganda para sa iyo. Sige, 4 lang ba ang mga nachichismis dito? May mga taong umaaway sa iyo? May mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa iyo? Umaapi sa iyo? Tumayo ka kung ikaw yun. Tayo. Sige, diyan sa taas. May umaapi sa inyo. Kung ayaw mo, ikaw naman ang umaapi. Sige. Kung ayaw mo tumayo, ikaw na nang-aapi ka. Tumayo lahat ng aapi. Ayaw, wala. Amen. Ang pinatatayo ko yung inaapi, hindi yung nang-aapi, ha? Baka baligtad, ha? Lahat ng mga inaapi. Inaapi ka ng mga kapitbahay nyo, kamag-anak ninyo. Hindi ka daw uunlad ng buhay mo, sabi nila. Hanggang dyan ka na lang daw, Hindi totoo yun. Amen? Wala raw pag-unlad ang buhay mo, sabi nila. Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Kayo maniniwala dun. Ito, ang sabi, basahin natin. No? Lahat ng mga nakaranas ng pang-aapi sa inyo. Awit 91, talatang 8 hanggang 10. 1, 2, 3. Ika'y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan, iyong makikita, taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Makakaupo na kayo. Ikaw daw ay magmasid. Panoorin mo raw, kapatid, ang mga nangyayari sa mga taong masasama. Sa mga taong gumagawa ng masama laban sa iyo. Anong sabi? Makikita mo, mapapanood mo, pinaparusahan sila.
Yung umaapi sa'yo, nabalitaan mo na lang, inatake sa puso. Nabalitaan mo na lang, yung lalait sa iyo, kapatid, ay naghirap ang buhay. Nakikita mo na lang yun. Pero wag kang mag-rejoice doon. Wag kang pumalakpak. Dahil baka naman magalit naman sa iyo si Lord. Kundi sabihin mo lang, Lord, maawa kayo sa kanila. Amen po ba? At ano ang sabi ng Diyos? Dahil si Yahweh ang ginawa mong tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y si kataas-taasan, di mo aabuting ikaw ay mapahamak. Di mo mararanasan, ito makinig ka, pangako ng Diyos, hindi mo mararanasan ang kahit anong mga paghihirap sa bahay ninyo. Pangako ng Diyos yan, hallelujah. Ibig sabihin yan, kung ang Diyos magpapasakop ka sa Kanya, mananatili ka sa Kanya, at magtitiwala ka sa Kanya, parating na ang pagpapala sa bahay mo. Uulitin ko, parating na ang pagpapala ng Diyos sa bahay mo. Dapat mag-rejoice ka, ulitin ko ulit. Nakasimangot ka pa rin hanggang ngayon. Dapat matuwa ka kung ginagawa mo ang Diyos na siyang mong sanggalang. Patnubay, gabay mo sa buhay mo. Tagapagligtas mo. At ikaw ay nagpapasakop, ikaw ay nananatili at nagtitiwala sa Diyos. Ano ang sabi? Hindi mo mararanasan ang kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Grabing pangako ng Diyos yan. Sabi sa katabi mo, grabing pangako ng Diyos yan. At mangyayari nga sa iyo yan pag kumamay ka sa 5 tao. Sabihin mo, nangyayari na sa akin yan. Sabihin mo sa 5 tao at magaganap sa iyo ang bagay na yan. Amen. At ano ang ika-6 na pagpapala ng Diyos? Ang ika-6 na pagpapala ng Diyos ay magpapadala si Lord sa iyo ng kanyang mga guardian angels para ingatan ka. Pinangako ng Diyos yan. Wow. Magpapadala siya ng mga guardian angels. Hindi yung guardian angel na may gamot na patalastas na mayroong gamot kundi talagang guardian angels yan. Awit 91, talatang 11 hanggang 13. Lahat ng naniniwala na merong guardian angel siya, tumayo ka at basahin mo yan. At habang binabasa mo yan, napakaraming guardian angels ang lumalapit sa iyo ngayon para ingatan ka. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Amen. Palakpakan natin si Lord. Grabe. Di ba? Ang sabi sa kanyang mga anghel, ikaw ay itatagubilin. Ibibilin ka sa mga anghel ng Diyos. Iingatan ka. Saan ka mang dako, saan mang lugar ka pumunta, tiyak na iingatan ka ng mga guardian angels. Pangako ng Diyos yan. Panghawakan mo yan, kapatid. At ang sabi sa mga kamay ng mga anghel, ika'y aalalayan upang hindi ka matisod sa bato. At iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Alam niyo, pangako ng Diyos yan sa mga nagpapasakop sa Diyos. Sa mga nananatili sa Diyos, sa mga nagtitiwala sa Diyos. Kaya kung yung 3 o 4 sa nagmamahal sa Diyos, 4 yan. Kung yan taglay natin, makatitiyak tayo na mayroong anghel ng Diyos. Alam niyo, isang anghel lang kayang pumatay na 185,000 na mga sundalo.
Isang anghel lang. Nangyari po yan sa 2 Kings chapter 19, verses 1 to 19. Nang si Haring Sennacherib ng Syria, sabi niya, ay walang magagawa ang inyong Diyos sa akin. Sumuko na kayo. Sabi niya dun sa hari ng Huda. Sumuko na kayo. Walang magagawa ang Diyos niyo laban sa akin. Tapos si Haring Hezekiah ay nanalangin sa Panginoong Diyos sa templo. At humingi siya ng tulong. Pinasakop niya ang kanyang kalooban sa Diyos ng Israel. At siya, kapatid, ay nagpahayag na ako'y mananatili sa inyo ano man ang mangyari. Nagtitiwala ako sa inyo, o Diyos ng Israel. At ano ang sabi ng 2 Kings chapter 19? Nagsugo si Lord ng isang anghel lang at pinuntahan ang kampo ng mga Syrians. 185,000 na mga sundalo ang pinatay ng isang anghel lang ng Diyos. Kaya nung kinabukasan, nagulat po yung mga Israelita, walang isa mang buhay sa kampo ng mga Syrians. Sino ang lumaban dito? Sabi nila. Hindi naman tayo umalis dito sa loob ng syudad ng Jerusalem. Sinong pumatay? Nalaman nila, isang anghel lang pala ng Diyos kayang pumatay ng 185,000 people. Ganyang kakapangyarihan ang isang anghel lang ng Diyos. At anong pangako ng Diyos, kapatid? Hebreo 1:14. Ang Diyos ay nagsusugo ng kanyang mga anghel sa mga taong nagmamana ng kaligtasan. Hebreo 1:14. Sino rito alam ninyong ligtas kayo? Pupunta kayo sa langit pag namatay kayo. Taas ang kamay. Kung kayo, kapatid, naniniwalang ligtas, tinanggap nyo si Jesus Christ, meron pong angel na guardian angel na sumusunod at sumusubaybay sa inyo. Naglalakad kayo, nakasakasama nyo yung mga angels na yan. At isang patotoo lang ito, kapatid. Noong ako ay bata pa lang sa Panginoon, bagong attendee, may time ng testimony portion noon sa church na inaatinan ko. Isang babae ang nagkwento. Pagkatapos ng midweek service ng 10:00 ng gabi, umuwi na, patungo po ito ng Marilao. Inabot siya ng 12:00 ng hating gabi dahil traffic sa MacArthur Highway. So, nang bumaba siya, malayo pa ang bahay nila. Dadaan pa siya sa pailalim, tapos lilis ng tren at papasok doon sa baryo nila. Madilim yung kanyang dadaanan. At sa kanyang pagdaan, nakakita siya ng mga nagiinuman doon sa isang tindahan. At sa nagiinuman, nagtatawanan, ang dami sila, magugulo. Natatakot siya, pero tuloy siya naglalakad. Pero ang pinakataka niya, parang hindi siya pinapansin noong mga nagiinuman. Noong kinaumagahan, inutusan siya ng mother niya na bumili ng itlog. Sa malapit sa kanila, walang mabili. Kaya kailangan niya lumakad ng malayo at napunta siya doon sa tindahang iyon. Nang siya ngayon ay kumatok at para bumili ng itlog, sabi nung matanda, ikaw yung madalas dumaan dito tuwing hating gabi, iha. Naku, mag-iingat ka. Ang puti mo pa man din at may itsura ka. Alam mo ba, yung mga nagiinuman dito, masama ang balak sa'yo. Narinig ko nga sa kanila, gusto ka raw kidnapin, kaya lang hindi raw nila magawa. Dahil pag tinitignan ka, sino nga pala yun? Mga kamag-anak mo ba yun? Mga Bombay ba yun? Sabi ganun. Bakit po? Kasi kagabi nung dumadaan ka, may 3 kang kasama Napapagitnaan ka, ang tatangkad, sabi, ang puti ang kasuotan. Isip nga namin, ano ka kamag-anak kaya ito? Parang foreigner, sabi ganun. Ang tatangkad, mga 6'9" o 6'11", yung mga, sabi, nakaputing damit na naglalakad. Kaya lahat sila, hindi makakilos. Kaya para kunwari sila, hindi kanila pinapansin kasi nakatingin daw sa kanila yung 3 mong kasama. Hanggang sa bigla na lang nawala na lang kayo sa paningin namin. Sabi niya, ako lang po mag-isa naglalakad. Hindi, may kasama ka. Ayan ang pinatotoo niya yun sa church. Dito ko napagtanto na totoo po na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, ang mga taong nagpapasakop at nananatili sa Diyos, ay binibilinan sa mga anghel upang ingatan ang bawat isa sa atin.
Kaya sabi mo sa katabi mo, saan ka man pumunta, lagi kang may kasamang anghel na magbabantay sa'yo. Amen? Pangako ni Lord yan. At dahil sa kasama mo ang mga anghel, tatapakan mo ang mga ahas at liyong mabagsik. Simbolo ng masasamang espiritu. Simbolo ng mga mabibigat na problemang dumarating sa buhay po natin. At kauli-hulihan, ika-7, ika-7. Ito, sabi sa katabi mo, patapos na rin. Sabi mo, sa wakas, patapos na. Ang ika-7 pagpapala ay ang kaligtasan na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yan ang ika-7 pagpapala ng Diyos sa mga taong nagpapasakop, sa mga taong nagtitiwala at nananatili sa Diyos. Awit 91, talatang 14 hanggang 16. Tumayo ang lahat ng may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen. Pati yung mga nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan ay tumayo. Basahin po natin ng masaya. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, bawal ang magbasa na parang walang pera. Okay? Basahin natin ito ng may pananampalataya at masaya. 1, 2, 3. Ang sabi ng Diyos, next, verse 16. Amen! Praise the Lord! Napakagandang pangako ng Diyos. Kapag kayo'y tumawag, sabi ng Diyos sa Kanya, laging handa na ako'y pakinggan kayo. Aking sasamahan kayo. Kung may problema, sino-sino may problema? Ang sabi ng Diyos, sasakluluhan niya at ililigtas niya at pararangalan niya ang bawat isa. Kaya ngayon pa lamang, solve na ang problem mo. Kasi kasama mo si Lord. Sabi sa katabi mo, kalimutan mo na ang problema mo. Nalutas na ni Lord yan. Amen? Nilutas na ni Lord. Meron ba rito ang pangalan niya ay si Marilyn Jose? Nandito ba yung Marilyn Jose? Sa hapon ba umaatin yun? O sa hapon na lang? Sa hapon umaatin yun? May Marilyn Jose sa hapon, hindi sa morning. Okay, sige. Sige, muna kayo mga kapatid. Okay, so ngayon mga kapatid, napaka-importante na ang kaligtasan ay tanggapin ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Kaligtasan na buhay na walang hanggan. Grabe mga pagpapala ng Diyos. Sample. Sabi sa katabi mo, sample. Ano ang isang pagpapala ng Diyos? Sige nga, tumayo ang isa, 10, 7 yan, no? Isa-isa. Sige. Pagtapos niyang magsalita, tapos ikalawa nga. Sige. Hindi na ako magtatawag. Volunteer. Ano-ano ang 7 pagpapala ng Diyos sa atin? Sige, tumayo. Sige, Molly. Yes, protection. Ano, number 2? Sige, tayo. Sino nais tumayo? Amen, hallelujah. Ikatlo, tatakpan ka niya ng pagmamahal. yes. Alam niyo, habang nire-reset niyo yan, ginagawa na ng Diyos sa inyo yan. Kasi nagpo-pronounce kayo ng pananampalataya. Pangako niya yan, hindi naman pangako ng tao yan eh.
nasa salita ng Diyos. Ika-apat, Ang paghihigati sa mga taong masasama. yes, paghihigantihan ng Diyos ang mga taong masasamang gumagawa ng masama sa iyo, Sister Lynn. Humanda sila. Hallelujah. Next! Bibigyan ka ng pagtatagumpay laban sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Amen! Hallelujah! Nasa anim na ba tayo? Ika-anim! Magpapadala si Lord sa iyo ng kanyang mga guardian angels para ingatan ka. Amen! At ikapito! Ano ikapito? Kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kaya ano masasabi natin dyan? Kasama natin ang Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Tumayo tayong lahat, awitin natin minsan pa ang